ang bagong James Santos' Channel. Bagong tema, bagong boses, may komentaryo. Ang pangangaral ni Brother Eli Soriano. Laliman pa ho natin ang ating pagsusuri. Meron ho bang isa sa mga kautusan ng Panginoon Diyos na nasa Biblia na mabuti pero minamasama nung taong baliktad ang isip? Meron po. Kautusan Itong daw, Kautusan daw, meron daw, sabi ni Bulara. Alin yun? Tuloy. Sa Genesis 2, ang mga talata po ay 18, 21 hanggang 24 pa aking babasahin. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Ang masama niya, yung lalaki, mag-isa. Opo. Tinan mo, kundi mandaraya yan si Bularan. Ang nabasa, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Ay sabi, masamaan niya ang lalaki mag-isa. Yun ang pagmamali, Brother Joseph. Malinaw po yun. Ang nakabasa, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Yun ang nasusulat. Ilalalang ko siya ng katulong niya. Alam mo, sabi ni Bularan, masamaan niya ang lalaki mag-isa. Tinan mo, ligaw na. Si Kristo mag-isa hindi naman nag-asawa lalabas masama si Kristo. Opo. At masama yung ginawa ni Kristo. Pag si Bularan ng mag-a-analyze, di ba, no? Ganun nga po. I-rewind natin uli, mapansin ng ating mga kababayan. I-rewind natin konti, mapapansin nila yan. Basa. Okay. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Ang masama niya, yung lalaki, mag-isa. Opo. Tinan mo? Pinalitan yung nasa Biblia Ang nasa Biblia, hindi mabuti na ang lalaki mag-isa. Ay naalala ko siya ng katulong niya. Masamaan niya ang lalaki mag-isa. Saan mo mababasa sa Biblia ang masama ang lalaki mag-isa? Brother Joseph? At kung masama talaga yun, ba't si Kristo hindi nag-asawa? Opo. Lalabas bang masama yung ginawa ni Kristo na hindi nag-asawa? Okay. Yan. Pag silang Yan paniniwalaan. ang diferensya, Brother Joseph. Kaya hindi lalaban ng diskusyon niyang harapan sa telebisyon. Ay, nako, sabi ko sa'yo, nag-uumpisa pa lang yan, puro puntos na ang gagawin ko dyan na puntos. At yung sinasabi ni Michael, huwag niyo kakalimutan, utos daw ng Diyos yan. Pinatutunog nila yung pag-aasawa, utos ng Diyos, Brother Joseph. Tignan natin kung kayang tindigan niyang mga tao na yan na utos ng Diyos ang mag-asawa. Kasi, kung ang pag-aasawa ay utos ng Diyos, dapat, Brother Joseph, walang maliligtas na hindi mag-aasawa. Dalagat binata, walang maliligtas. Utos pala mag-asawa, hindi ba? Opo. Di ba? Di ba ganun ang consequences nun? Dapat po ganun. Pagka yung pag-aasawa ay utos ng Diyos, lalabas ang hindi mag-aasawa, hindi na maliligtas. Pero sa Biblia, nakalagay merong hindi mag-aasawa pero magiging dapat sa Diyos, Brother Joseph. Basahin natin ang 19:12 ng Mateo. Ito po ang nakasulat sa talata. Sapagkat may mga bating na ipinanganak na gayon mula sa tiyan ng kanilang mga ina. At may mga bating na ginagawang bating ng mga tao. At may mga bating na nagpapakabating sa kanilang sarili dahil sa kaharian ng langit. Tignan mo, merong hindi nag-aasawa, mga bating, nagpapakabating dahil sa kaharian ng langit. Di magiging dapat sa Diyos hindi nag-asawa, Brother Joseph, ano? Kung ang pag-aasawa ay utos ng Diyos, di lahat ng hindi mag-aasawa hindi maliligtas, di ba ganon? Opo. Pero pinapatunog nila na yan daw hindi yung pag-aasawa raw utos daw ng Diyos yan. Yan, panluloko yan, panliligaw yan.
hindi utos ng Diyos yung pag-aasawa, kapatid na Josel. Dahil yung pag-aasawa, conforme yan sa desisyon ng isang tao. Kung gusto mo mag-asawa, kung ayaw mo naman, hindi ka naman pinipigilan ng Diyos. Di ba ganun yun? Kaya, i-rewind natin uli at makita ng ating mga kababayan na yung dalawang magkasabwat na yan, nagsasabwat sa panluloko sa kapwa. Hindi naman utos, pinapalitaw utos. Hindi naman masama, pinapalitaw na masama. Binigyan ba naman ng interpretasyon yung salitang hindi mabuti na ang lalaki mag-isa? Masama kaya ang lalaki nag-iisa. Hindi naman pinalitan yung letra ng Biblia. Hindi niya kasi naintindihan yung salita ng Diyos na hindi mabuti sa lalaki ang mag-isa. Yung salitang hindi mabuti riyan, hindi ang ibig sabihin masama, Brother Josel. Hindi ko sinabing hindi mabuti, masama. Mali yun. Hindi, yung magsasabi nun, ignorante sa Biblia, ignoramos. Na kapag nakabasa kang hindi mabuti, automatically sasabihin mo masama. Ay, mali yun. Kasi yung masama, evil yun Brother Joseph. Opo. Yung hindi mabuti, it is not good for man to be alone. It is not evil, Brother Joseph. Yung salitang sense na ibig sabihin doon, yung hindi mabuti, mas magandang kalagayan siya kung magkakaroon siya ng katulong, di ba? Pero it doesn't necessarily follow na evil yung hindi mabuti. Na-rewind na ba? Pakit paninig natin. Pupuntusan nyo, mga kababayan, no? Okay na pa. Pambalilintawan ni Michael na yung pag-aasawa ay utos. At sasabihin naman ni Bularan na yung nag-iisang lalaki ay masama. Ay lalabag siya kay Kristo lalabas, no? Papakinggan nyo. Ito, laliman pa ho natin ang ating pagsusuri. Meron ho bang isa sa mga kautusan ng Panginoon Diyos na nasa Biblia na mabuti pero minamasama nung taong baliktad ang isip? Meron po. Itong mababasa po natin sa Genesis 2, ang mga talata po ay 18, 21 hanggang 24 pa aking babasahin. At sinabi ng Panginoon Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Ang masamaan niya, yung lalaki, mag-isa. Opo. Nakita nyo? Pinalitan, no? Masama raw na yung lalaki mag-isa. Paano si San Pablo? Hindi naman nag-asawa, Brother Joseph. Oo nga po, masama ang lagay ni San Pablo para sa kanila. Lalabay, para kay Bularan, basta hindi ka nag-asawa, masama ka. Opo. Pero pag marami kang asawa, pagkabuti-buti mo, lalabas sa kanila. Diba? Ay, nako. Si Cristo hindi nag-asawa, San Pablo hindi nag-asawa, di ba? Si Tito, si Timoteo, nag-asawa ba? Hindi po. Wala naman nakalagay na nag-asawa yung mga yan Yan ay talaga naglingkod ng maayos sa Diyos di ba? Oo po yan. Paano ngayon yan? Para kay Bularan, masasama lahat yung mga tao na yan. Opo, diba? dahil hindi sumunod doon sa utos ni Bularan na gustong Sa utos patunogin ni Michael. Ni Michael hindi sumunod doon sa hearsay ni Michael na yun daw pag-aasawa ay utos. Di ba? Totoo po yun. Yan, Pero ako po, Nakita Brother nyo? Eli, naniniwala doon sa sinabi, Brother Josel, ni Michael na medyo laliman. Nalalim mong masyado, Michael, nalunod ka. Nalalim ang pagkabalaho nalalim mong masyado Sabi ko na sa'yo, huwag ka masyadong lalapit sa malalim. Kaya dilunod na lunod sa Genesis. Yan ang masama sa mga pinabili ng suka, nagministro na. Diba? Opo. Matid na Dani. Totoo po. Pinabili ng suka at saka toyo nung nanay niya. Binigyan ng gis doon sa kabilang kamay sa kaliwa. Ito pambili ng suka. Doon naman sa kanan, binigyan uli ng isa pang gis. Toyo. Ito pambili ng toyo. Nada pa. Hindi na ngayon malaman kung ano yung pambili ng suka at saka Umuwi na. pambili ng toyo. Ayan. Nako, patawa. Yan si Michael at saka si Bularan. Nagsabuatan sa panliligaw ng kapwa. Hindi naman utos ng Diyos yung mag-asawa Sabi ba naman ni Michael, meron ba ikang isang utos ng Diyos na mabuti na pinalalagay ng mga baliktad ng isip na masama? Meron po. Sabi naman nung isa, alin daw
daw yun? Hindi mabuti ang lalaki mag-isa, ilalalang ko ng katulong niya. Kaya masama yung lalaki nag-iisa. Di ba, Brother Joseph? Opo. No? Konklusyon ni Bularan yun na masama yung lalaki nag-iisa. Hindi biblical yun. Dahil maraming lalaki sa Biblia, nag-iisang naglingkod sa Diyos, hindi nag-asawa, Brother Joseph. Totoo po yun. Di ba? At mismo nga po yung aral nila na ang Panginoong Kristo'y tao lang, ay lalaki yon, hindi nga nag-asawa. O paano ito kabularan, ay di ibig mo sabihin, para sa'yo, masama ang Panginoong Kristong tao para sa'yo. Kasi hindi nag-asawa. Hindi nag-asawa. Meron pa? Meron pa po. Tuloy natin. Win muna na hindi tayo sang-ayon doon sa kanyang sinasabi na ang pag-aasawa ay gawa ng laman. Sapagkat kung susundan ang ganong argumento, hindi dapat sana kabilang yon sa sinasabi ng Biblia, yung pag-aasawa. Kabilang yon sa itinatala ng Biblia na gawa ng laman. At Hindi raw sila konforme sa ating sinasabi na yung pag-aasawa sa laman, kapatid na Dani, Opo. kapatid na Joseph. Dahil daw kung yun daw sana'y sa laman, sana'y sinami yun doon sa sinasabi ng Biblia magagawa ng laman. Siguro ibig niyang tukuyin yung nasa Galacia, kapatid na Joseph, ano? Maaari po. Yun ang ibig niya tukuyin, ano? Tingnan mo kundi madidilim ang utak niyang magkakabarkada na yan, ano? Yung bang pag-aasawa ay gawa ba ng espiritu yun? Caramel. Baka gusto nilang tindigan na ganun, Brother Eli. Wala pa po ako. Na ang pag-aasawa ay gawa ng espiritu. Opo. Diba? Yun. Tindigan nila. Siguro akala nila pag sinabing sa laman, masama na, Brother Danny. Ay, ganun nga po ang kanilang... At hindi naman lahat ng gawa ng laman masama Yung pagkain, gawa ng laman yun Totoo po yun. Di ba ang kumakain ay ang laman? Correct. Kapatid na Danny. Totoo po. Yung ba masama? Yung bang paliligo? Naliligo ba espiritu? Hindi Halika, po. Michael. Masama bang maligo? Hindi naman po. Dapat nga maligo. Yung bang mag-toothpaste, gawa ba ng ano yon? Gawa ng laman. Mag-toothbrush. Gawa rin po ng laman. Yun. Masama ba yun? Yung magalis ng tutuli, masama ba yun? Hindi po. Yung ba't kumain, Brother Danny? Pasensya na yung kumakain. Ano ba yung gawa ba ng espiritu yon? Ay, gawa po ng laman yon. Yung may masama. Hindi po. Ayun. Tinututulan tayo, hindi naintindihan yung sinasabi nila hindi naman natin sinasabing masama yung pag-aasawa dahil sa yun ay gawa ng laman. May pag-aasawang masama, pero may pag-aasawang kasang-ayon ng kalooban ng Diyos, kapatid na Dani, di ba? Kasi itong mga ito, ang kanilang panata sa kanilang Diyos ay yung lahat ng sinasabi natin, pagpuputol-putulin at saka sasamain. Alam mo, ganyan lang. May panata yung magkakabarkada na yan. Tanong sentral. Paano nga po, Brother Eli, kung ganyan na tuwing sasagot naman kayo, semplang naman sila ng ilang baliktad. Ituloy natin yung sinasabi ni Michael, ni Ramel. Ramel. eto tanong, bakit? Bakit si Mr. Daniel Rason, ang kanyang kasama pang mga manggagawa, ay nagsipag-asawa? Di ba natupad lang ang sinasabi po sa unang Timoteo 4:1 at 3 na may mga taong mapagpaimbabaw Na hinirohan ng kanilang puso, puso na waring bakal na nagbabaga. Opo, yung kanilang damdamin. Opo. Kunwari, bawal. Kunwari, bawal. Kunwari, sinuspinde. Pero yung iba, hindi naman sinuspinde. Merong nakapagbigay sa atin. Chismoso pala itong magkakabarkadan to. Bakit daw si Daniel Rason nag-asawa, si Joseph nag-asawa? Ba't hindi raw sinususpinde? Ba't daw yung iba ay sinuspinde, kapatid na Joseph? Opo. Sino mga chismoso pa itong mga ito ano masama kung nag-asawa si Joseph at saka si Daniel, si Brother Danny, di ba? Si Willie. Ano masama ron? Ano pakialam nyo ron? Sumobra na yata yung wala na kayong masabi, pati chismis At meron daw nag-asawa, sinususpindi. Ano pakialam mo kung suspindihin namin yung ibang nag-asawa? Bakit sinuspindi? Mag-asawa ba naman ng walang hanap buhay? Nagtanan pa Ba't di kayo sususpindihin?
kayo nga, pag nag-asawa at hindi nyo miyembro, tinitiwalang nyo pa eh. Oo. Di ba ganon? Di ba ganon kapatid na Willie, ano? Opo. Andiyan ba si Brother Marcos? Opo, ito po si Brother Marcos. Di ba sa kanila, pag nag-asawa ka nang hindi nila ka miyembro at kadiwa, titiwalang ka? Oh, ito po si Brother Marcos. Sa atin nga, sinususpindi lang natin pagka wala sa paraan ng Diyos di ba? Totoo Pero po yung yan. nag-aasawa na nasa paraan ng Diyos, hindi natin sinususpindi, di ba? May hanap buhay, may konsentimientong magulang, hindi nagtanan, nagsabi ng maayos, hindi sinususpindi yun, di ba, kapatid na Joseph? Opo. Ngayon, ang ibig ko sabihin, sila naman mga chismoso pala itong mga taong ito. Oo naman. Sa kanila po, Brother kayo Eli, mas nga, masahol pa eh. Sa atin, sinususpindi. Ano yun, Brad Marco? Sige nga. Mas masahol pa sa Iglesia ni Cristo, Brother Eli, Brad Josel. Bakit naman? Kasi sa atin, pagka ang isang tao, isang kapatid nag-aasawang hindi kasang-ayon sa banal na kasulatan sinususpindi. Sa kanila, itinitiwalag. Ibig sabihin, kapatid na Marcos, bawal din. Bawal din. Ano sinasabi nito ni Ramil na aral ng demonyo yung pagbabawal ng pag-aasawa? Sa bakatid silang nagtuturo ng mga yon na ang pag-aasawa ay nagtuturo ng pagbabawal ng pag-aasawa. May batayan ka ba, kapatid na Marcos, sa iyong personal na karanasan na ikaw ay pinatawa ng ganong gawa? Mayroon niyang kasulatan, Brother Danny, na galing kay Bibinicio Pineda nung ako ay nag-aaral pa dyan sa New Era College, December 1989, kapatid na Vicente Mataro, DC Romualdez Street, Babatngon, Leyte First. Mahal na kapatid, ipinagbibigay alam po namin sa inyo na ang inyong anak na si Marcos Mataro ay sinususpindi ng ating pangasiwa sa kanyang pag-aaral dahil sa napatunayang siya ay may katipan sa panahon ng pag-aaral sa ministeryo. Inaasahan po namin na maunawaan ninyo at igagalang ang pasyang ito ng ating pangasiwa. Ang inyong mga kapatid sa Panginoon, Emiliano C. Magtuto Jr., Benefredo C. Santiago, binibigyang pansin, Bibinicio Pineda. Yung pala nakipag-tipan ka lang, kapatid. Pag-nobya lang Opo. Sinuspindi na di ba, Brother Danny? Totoo po yun. Mas kaaral-aralan ng demonyo yan. Mas masahol pa yan, Brother Eli. Di ba? Nako. At ang masakit pa nga niyan po, Brother Eli, pagkatapos na suspindihin itong mga kikipagkatipan lamang, bakit naman tayo ang pinuputakti na tayo daw ang may aral ng demonyo? Para ka ngayong umiihip sa bayuhan, kapatid na Josel, Lusong. Parang umiihip sa Lusong. Opo. Na sa kanya bumabalik. Sa kanya bumalik yung ipa. Di ba? Talagang halatang-halata kung sasagutin lang natin lahat-lahat. Napakasarap sagutin lahat ang pinagsasabing kamalian ng mga ministro ni Manalo, Brother Danny. Totoo po. Kaya lang, pagkasasagutin natin lahat-lahat yan araw-araw, magsasawa yung mga nakikinig, di ba, Brother Danny? Gaya ng programa nilang nilalangaw, nagsasawa sa yung mga tao ayoko naman ganun. Kaya lang, hindi tayo makaiwas paminsan-minsan sasagot. Kasi nga, nagaya niya, biro mo, tisilis, yung iba nag-aasawa, sinususpindi. Ano naman kaya pakialam niya? Sila man ay nagsususpindi rin, di ba? Totoo po. Nagtitiwalag pa nga di ba? At masama pa. Sige. Opo. Masama pa nga po, Brother Eli, sa kanilang paghatol dahil ang basihan nila ng pagtitiwalag mali sa Biblia. Yung pag-aasawa ng miyembro nila sa hindi kapananampalataya, hindi nila ka-iglesia, dahilan sa kanila para itiwalag ang tao. Wala naman silang basehan sa Biblia. At meron pa po silang sinasabing ganito. Pakinggan natin, Brad Danny. Tunin, kapatid na Opo. Ramil, Ito, pakinggan natin sa 6, 14 at 15. Ito po ay sa panahong Kristiyano na, mga kaibigan. Itong mababasa natin, huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisisampalataya, sapagkat anong pakikisama meron ang katwiran at kalikuan, o anong pakikisama meron ang kaliwanagan sa kadiliman, at anong pakikipagkasundo meron si Kristo kay Belial, o anong bahagi meron ang sumasampalataya sa di sumasampalataya.
nilalabo po nila yung nasa ikalawang Korinto 6:14 hanggang 16 na ating batayan kung bakit ipinagbabawal sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ang mag-asawa sa hindi po kapanampalataya. Sino mo, bawal din pala sa kanilang mag-asawa. Kapatid na hindi Nako ka naman. panampalataya. Pwede aral din ng demonyo. Kasi sabi mo na ako, bawal ang pag-aasawa, aral ng demonyo. Ikaw din aral ng demonyo lalabas. Di ba, Brother Danny? Totoo po yun. Kasi sabi, yun daw ang batayan nila sa 14, kaya ipinagbabawal daw sa Iglesia ni Cristo ang pag-aasawa sa hindi ka panampalataya. Ata mo? Di meron din silang pagbabawal. Gaya rin natin, kapatid na Dali, meron din tayong pagbabawal sa pag-aasawa. Alin yun? Yung halimbawa, wala pang sa edad. Siyempre, pagbabawalan mo, di ba? Totoo po. Baka kami 13, mag-aasawa na, 13 pa lang, may inig pa. May sabi nga na matatanda, may gatas pa sa labi, kapatid na Dali. Pwede pagbabawalan mo yun. Halimbawa, walang hanap buhay. Ano gagawin mo? Hindi mo pagbabawalan yun. Sasawayin ko po yun kung anak ko. Kagaya ng kapatid ni Willie, di ba, Brother Willie? Taktika. Opo. Yung katipan na merong hepatitis B, di ba pinagbawalan ko? Opo, Brother Eli. Kasi mahahawat siya eh. Hindi ba gano'n? Ngayon, magaling na. Kung gusto niya tumuloy, di okay na. Ayan po. Patawarin. Yung mga ministro na yan, hindi iniisip yung sinasabi. Kagaya niya, sila rin pala namin nagbabawal din ng pag-aasawa sa kanilang miyembro. Pagka ang mapapangasawa, hindi nila kapatid. Napakababaw na dahilan wala sa Biblia. Kasi sa Biblia, kapatid na Dani, may mga Kristiyano na may asawa na hindi kapatid eh. Kapatid na Dani. Hindi ka panampalataya eh. Basahin natin, Brother Willie. Sabi po yan sa aklat ng unang Korinto sa 7 at 13, ang nakasulat po ganito. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Kita mo? Pwede hihiwalayan ba yung asawa kung ang asawa hindi sumasampalataya, kapatid na Willie? Ay, hindi po dapat, Brother Eli eh. Sa mga tweet, sa mga unang Kristiyano, meron silang napangasawa na hindi sumasampalataya, di ba? Opo. Kaya hindi bawal. Sa Iglesia ni Manalo, bawal. Yan ang aral ng demonyo, Brother Danny. Magbawal ka ng pag-aasawa sa hindi ka panampalataya, di ba? At ititiwalag pa po, Brother Eli. Titiwalag pa. Opo. Pagkatapos, pagka naman na-convince sa Iglesia ni Manalo at napilitan, tatanggapin uli. Titiwalag, di ba? Totoo yun. Yun ang, At ayon nga po dito sa sinulat ni Ginoong Eranio Manalo na aklat, kapatid na Willie, mga pangunahing aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Sa pahina 84, isang malaking kasalanan daw po yung mag-asawa sa hindi ka pananampalataya. Yan ay nandito sa aklat ng Iglesia ni Cristo. Pero sa Biblia, wala yan. Wala po. Dahil may mga Kristiyano nung una na ang asawa hindi ka panampalataya, kapatid na Dani. Di ba? Opo. Kaya semplang na naman din si Paul. Ramil, sabi ko na sa'yo, kailan ba't gagalaw ka? Mali eh. Meron pa ba tayo, Bradmel? Sige. Naawa tayo kay Sister Luz, kapatid na Ramil. Oo nga ho. Sister Luz, condolence pala. Kasi sabi niya, nung sabi nung puno, ilan taon na raw si Sister Luz nila? Sabi nung puno, 32 na raw si Sister Luz at that time. Opo, at that, kasi nung iparinig yan tape na yan, nung ma-record ho yan, mga 1996 ho ako hindi nagkakamali. 1996, pagkatapos 32 siya at that time. Opo. 2003 na So ngayon. almost 40 years old siya ngayon. 39 siguro. Ako, no? lagot Opo. ka kay Sis Luz. Lagot kay Sis Luz siya. San Josel, tinatanda naman ako. Masyado kayo. Hintayin niyo mamaya sa balita. Kapatid na Willie, salamat naman dito kay Michael ba ito, kay Ramil, na na-record daw nila ito, di umano, 1996. noong 1996. Natandaan nyo po, Michael, saan mo na-record yan? Hindi broadcast yan. Sige, tandaan mo yan,
Hindi yan broadcast material. Sige, tuloy muna natin, Brad Danny. Usad rin na So ngayon. almost 40 years old siya ngayon. 39 siguro, no? Kung hindi Opo. ako nagkakamali. Pero Oo, pwede pa. Pwede pa kung mag-asawa. Pwede pa mag-asawa. Sister Luz. Sa Makati, talagang ayaw niyang mag-asawa talaga si Sister Luz eh. Siyempre, walang partner yung matandang binata. Siguro gusto niya may Opo. partner din siya. Pero Ayan. Nag-intriga naman to si Chismoso. Pwede pa raw. Ibig mo sabihin, pag ang tao pala sa kanila at sa ganung edad kapatid na Josel, kahit medyo 40 na, pwede pa kay Michael. Alam mo, Brad, pwede pa. Dani, Oo. Dani, kung si Osang ang kausap nila, ang sasabihin lang, may pagnanasa ka sa akin, no? Obvious naman, dahil sabi niya ayan 39 siguro kung hindi ako nagkakamali, pero pwede pa. Di ba? Sinalo naman ng isa, pwede pa hong mag-asawa. Inulit naman ni Ramil, pwede pa hong mag-asawa. Yun ang kanilang sinasabi. Pero yung paintriga ni Ate Ramil siyempre daw walang partner yung matandang binata. Siguro daw gusto niya may partner din siya. Ano ba yun? Talagang pati si Sister Luz iniintriga niyo, ha? Halata na yan, Brad Josel, na yung kanila. Ano na lang yan, como intriga, pangangantsaw. Iniiba nila yung usapan na maayos at dadalahin dyan sa... Kasi pag sinabayan nga naman natin dyan, medyo mahihiwalay ang atensyon ng tao doon sa puno nyong hindi humaharap. Pero di naman namin makakalimutan na ang puno nyo'y wala pa rin opisyal na pahayag sa hamon namin, lalaban ba siya o hindi. Di ba? Kahit saan mo dalay ng usapan, ganun yun. Di pa rin kayo lumalaban ng debate, kapatid na Josel. Kapatid mo dahil. Baka naman gusto niyo hamunin ni si Sister. Interesado yata, maligaw pa kay Sis Luz ng mga... Di ang tema, yung hindi pag-aasawa pa ni Sister Luz. Gusto niyo. Kasi maintriga ka rin lang naman Nako, itong mga ito, hanggang sa character assassination na lang kayo, kaya kayo nagkakaganyan. Obvious na talaga ang reason, di ba? Yung mga aral niyo, hindi nyo kaintindigan Abay, kung mang-iintriga tayo, kapatid na Josel, sagutin mo na lang yung sinabi ni Ray Ismael na tungkol kay Rosita Trillanes. Yun na sagutin mo. Oo. At tsaka yung mga sinasabi niyang mga ministro na sangkot sa mga kung ano-anong mga may mga sindikato pang mga sinasabi. Ang totoo, kung yun lang noong araw, papatulan natin, Brad Danny, at bababa tayo sa level na ginagawa nitong mga taon to. Baka ginagaya natin siguro yung ginagawa nila ngayon Correct. Dahil si Ray Ismael, ang daming kung ano-anong mga sinasabing buhay ni ganito, buhay ni ganyan. Ito lang si Paul at si Ramil kung ikwento kayo niyan itong si Bularang, ganun pero hindi yan ang level ng usapan dito sa ganitong Hindi naman tayo maliligaw dyan, kapatid na Josel. Nasa wisyo pa po kami hanggat kami tinuturuan ni Brother Eli. Chismis lang yan. Kung naiingit ka kay Sister Luz na walang asawa at crush mo siya, text mo siya. Lilipat tayo ng text, kapatid. Basta ang alam ko, pinatanda nila si Sis Luz doon. Dinagdagan ng edad. Lipat tayo. Wala pong bearing yan. inangkin ba ng kapatid na Felix Manalo ng iglesyang ito sa kanya? Hindi po. Walang doktrinang ganon. Ang Iglesia ni Cristo. Kaya nga ho sa pangalan Iglesia ni Cristo. Ay, nako, nagkakamali ka dyan. Hersey yan, hersey. Inangkin daw, meron daw ba silang doktrina na yung iglesia nila kay Mr. Manalo? Siya nagtatag nun Di kanya yun, di ba, Brother Joseph? Nasabi sa pasugo the founders of this society or association are the following. Felix Manalo, etc., etc. O edi kanino yan? Siya may tatag. Di ba? Kaya nung nasa registro nyo, the founders of this society are the following. Meron ba siyang pag-amin? Si Mr. Manalo, meron bang pag-amin, kapatid na Joseph, na yung iglesia na yan talagang kanya? Sige, pakita natin ng ebidensya, kapatid na technician. Sabi ni Manalo, my church. Pakibasa nyo yan. When we expressed shock at such censorable language, Manalo said, "Why? Who is Quirino? He is a man just the same as I am. I am not afraid of him.
Show fear to no man. That is the best way to defend your rights. Members of my church were beaten up. Ayun. Yung members of my church, ang sabi ni Manalo, were beaten up. O kaninong iglesia yan? Eh, di ba inaangkin ni Manalo? Tapos sasabihin ni Ramil, wala raw silang doktrina na yun eh. Si iglesia ni Manalo o inaangkin ni Manalo. Ayan o, members of my church. Ano ba ibig sabihin ng my church? Aking iglesia. Ang may sabi si Manalo. Di ba ganoon, Brother Joseph? Opo, naman. Marunong naman tayo ng English kahit kapiraso. Madali naman pong maintindihan yun. Sa kakatuwa naman. Kakatuwa po naman, Brother Eli, na after nagparehistro ka ng isang korporasyon na ikaw ang nagtatag, tapos sasabihin mo, hindi akin yan. Eh, nakalagay yung pangalan mo. Unang-una pa, corporation soul ang pagkakarehistro niya. Opo, Brother Danny. yun pa nga po. Talagang kay Manalo yan dahil korporasyon sola yan. Sariling-sarili niya, wala siyang kasosyo. Di ba? Yan ang ibig sabihin yan. At saka inaamin ng dokumento. Sabi ni Manalo, members of my church. O, my church, aking iglesia. Di ba? Para rin yung sinabi ni Kristo, upon this rock, I will build my church. Di ba? Di ba, Brother Joseph? Opo. My din, my, M-Y. Oh. Ayun, yun Di nga. ba? Ganun yan. Opo, kaya nga kung pakahulugan nila yon, sa sinabi ika ni Kristo, itatayo ko ang aking iglesia. Kanino ang iglesia, kapatid na Joseph? Kay Kristo. Eh, may sinabi pala si Ginoong Dahil Manalo. my church, Opo. I will build my church. Eh, nung sabihin naman ni Manalo, my church. Eh, di iglesia Iba naman ni yung Manalo kanya. yan. Kaya tawag ko dyan, iglesia ni Manalo eh. Opo. Di ba, Brother Danny? Opo, maliwanag po yan. May batayan kasi ko para tawagin ko iglesia ni Manalo yan eh, kapatid na Danny. Opo. Eh, Yan. Klaro. Yan ang ating sagot. yan ang Dokumento katwiran. yan. Next po tayo. Ako po ay dating Katoliko noon bago mag-iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamahalo ni Brad Soriano. Si Ginoong Soriano rin ho ang nagdoktrina sa amin. Si Ginoong Soriano rin po ang nagbautismo sa amin. Doon ho sa may ilog sa Apalit po. Sinungaling yung matanda na yan, no? Ano yan nila yan? Pakawala nila yan. Sinungaling yung matanda. Ako raw nagbotismo sa kanya. Brother Danny, nagbobotismo ba ako? Eh, si Brother Eli po ay hindi nagbobautismo. Meron pong mga katulong na bautisador na itinalaga si Brother Eli. Hindi po si Brother Eli ang nagbabautismo sa samahang ito. At hindi po kami nagbabautismo sa ilog ng Apalit. Meron po kaming lugar na talagang pinagsasagawaan ng bautismo. Kaya hindi nakakakilabot itong parang ito ng iglesia. Nakakakilabot na kasinungalingan yan, ano? Katuklam-suklam na kasinungalingan yan. Eh kasi, hindi tayo nagbobotismo sa ilog ng Apalit dahil marumi na, kapatid na Dani, ang mga ilog, di ba? Nung araw, nagbobotismo tayo nung malinis pa. Eh ngayon, marumi na, polluted na, ha? Lalo na sa Apalit, eh meron diyang dati, meron diyang ano nung alcohol eh, di ba? Totoo po yan. Yung pagawaan ng alcohol ba yun? Ang baho-baho Fermentation. dyan eh. Fermentation. Ang baho-baho. Paano tayo magbobotismo ron, kapatid na Dani, no? At unang-una sa lahat, hindi ako nagbobotismo. Ang bumobotismo, yung aking mga katulong na ministro. Gaya nung sinabi ni San Pablo sa unang Korinto, kapatid na Willie. Opo. Ang sabi po sa unang Korinto sa 1:17, sapagkat hindi ako sinugo ni Kristo upang bumautismo, kundi upang mangaral ng Ebanghelyo. O, di mo? Di napakalaking kasinungalingan sabihin ako bumotismo sa kanya, kapatid na Willie, no? Opo. Malaking sinungaling yung nakuha nilang kasabwat na yun. Talaga pong Matandang kalbo na yun na sinungaling, di ba? masyado na pong ako'y desperado. bumotismo sa kanya. At yun daw po, Brother Eli, 2 years ago lang.
Palagay ko. Kawawa naman itong matandang ito. Pag hindi po kayo talaga nagbago, maimpyerno kayo. Ang tindi niyong gumawa ng kasinungalingan, ano? Hindi ka panipaniwala. Napakalayo sa katotohanan ng mangyari, kapatid na Danny. Alam mo kasi, kapatid na Josen, magmula nung 1994 onwards, hindi na tayo bumobotismo sa ilog dahil polluted na mga ilog dyan sa Kalumpit, Apalit, di ba? Nagpatayo na kasi tayo ng bautisterio, di ba? Mga 1994, 95, kung di mo nakakalimutan, ano? Oo, mga 1994 o 93 pa, meron na tayong bautisterio, Dahil nga, meron nga mga masasamang tao na kung kailan tayo magbobotismo sa ilog noon sa Kalumpit, hindi sa Apalit, Brother Joseph, ano? Opo. Sa may ilog sa San Marcos, ano? Pag nagbobotismo tayo, doon nila pinapaliguan yung kabayo, yung aso. Kaya nga, tayo ay humanap ng batayan sa Biblia kung maaari tayong magbotismo, hindi sa ilog. Kaya nailabas natin yung aralin na pwedeng magbotismo basta may maraming tubig sa isang lugar, no? Kaya tayo nagpagawa ng bautisteryo, kapatid na Dani, no? Opo. Gaya rin naman ng ginagawa natin ngayon sa Muntinlupa at doon sa mga lugar na ng kulungan na hindi po pwedeng umalis yung mga inmates, di ba? Doon tayo nagdadala mismo ng bautisteryo o ng bautismuhan. Ganon din yung ginagawa natin doon sa Apalit mula pa noong early 90s. Hindi na tayo bumobotismo sa ilog dahil marumi na nga ang ilog. Lalo pa sa Apalit, no, Brother Joseph? Opo. Kaya yung sinasabi ng matandang sinungaling na yun, hindi totoo yun, Brother Joseph. Lalo lang Napaka-special naman niya, kapatid na Danny. O baka naman may maililitaw ka pang sinungaling na kapareho mo sasabihin mo kasabay niya na bautismohan doon. Litaw mo na para maadiin kayo lalo. At ang totoo, kapatid na Josel, ano, ibigay niyo po ang eksaktong address ng mama at tingnan natin, ipatitignan natin dun sa census kung talagang doon at malalaman natin nagsisinungaling kayo. Yan lalo mabubwisit ang mga miyembro nyo dito sa Angeles na nakakaintindi ng kung sino nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling. Nako, dagdag na kasinungalingan. Ayaw ng Kapampangan ng ganyan, kapatid na Josel. Marok yan Ay, naman. Kapampangan niya, Marita? Sabi. Brugo. Leopoldo. Kapangal. Hindi ka Kapampangan ta, baka German. Kalaram niyo, ha? Pangit. Kalarama tao. Sige. At malinaw na po yan para sa ating mga taga-subaybay. Yan po ang paksang ating napag-aralan, mga kapatid. Ang kahalagahan ng pagkakaisa ng magkakapatid, lalong-lalo na sa pagboto. Ngayon po, bago po tayo manalangin, atin pong pakinggan ang isang sirkular nang galing sa ating pamunuan. Circular serye ng taong kasalukuyan. Layon, patalastas. Ipinatatalastas sa lahat ng kapatid sa lugar ng Pasig na napagkasunduan ng pangasiwaan na ang ating ihahalal na mayor sa lugar na ito ay walang iba kung hindi si Ginoong Willie Valdez. Napagkasunduan po at pinagtibay ng kapatuhan. Kaya mga kapatid, inaasahan namin ang inyong pagsunod sa napagkasunduan ng ating mga tagapangasiwa. Dito, makikilala natin ang tunay na kapatid, ang tunay na sumasampalataya sa mabuting magagawa at pagpapasya ng ating sugo. Alam po natin ang doktrina sa mga bagay na ito. Alam din natin kung ano ang mangyayari
sa mga susuway sa desisyon ng ating sugo. At sinasampalatayanan ko na ang lahat ng naririto ay mga tunay na kapatid. Kasihan nawa tayo ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po mga kapatid. At bago tayo umuwi, tayo po'y manalangin. Kasi kami nakakagulat. Kasi Mr. Valdez, endorso, narinig mo yan? Paano? Paano ka na niyan, Hilda? Hindi si Ricky ang endorso ng pangasiwaan. Anong gagawin mo? Hindi ko nga alam, Lani. Kapatid ko si Ricky. At si Mr. Valdez ang mahigpit na kalaban niya sa pagka-mayor. At hindi ko kayang hindi iboboto ang aking kapatid. Kapatid ko siya, Lani. Alam mo ba, sa simula pa'y ayaw ko na yung si Mr. Valdez. Alam ko kasi yung taong yun, tiyak magpapayaman lang yung kapag nanalo. Aywan ko nga ba bakit siya ang inendorso ng pangasiwaan? Ay, nako. Siyempre naman, malaking tao si Mr. Valdez. Samantalang ang kapatid ko. Nakiusap nga ako kay kapatid na Rodrigo na kung maaari sana, ang kapatid ko ang i-endorso ng iglesia para kandidatong mayor. Lani, pwede namang makiusap ako. Sana, boto mo naman ang kapatid ko si Ricky, please. Mahirap yan, Hilda. Alam naman nating tinitiwalag ang hindi sumusunod sa pamunuan. Pero huwag kang mag-alala, Jack, si Ricky ang mananalo. Marami sa ating kababayan ang sumusuporta sa kanya. Pero alam mo, Lani, mas maigi sana kung makukuha ng kapatid ko ang boto ng mga kapatid. Mas nakasisiguro mananalo kami. Kaya lang, please, Lani, iboto mo naman ang kapatid ko. Itigin na lang natin. Palang-alang sa kapatid ko. Nakikiusap naman ako sa'yo. Mahirap talaga yan, Hilda. Ngunit, okay lang. Jack, manalo ang kapatid mo sapagkat napakadami. Meron po bang problema? Alam niyo po kasi, hindi ho ako makakatahimik, kapatid na Rodrigo. Binabagabag ho ako. Bakit naman, kapatid na Joel? Kinausap po kasi ako ng asawa kong si Lani. Sinabi niyang nakikiusap si kapatid na Hilda na si Ricky na lang ang iboto. Ano? Anong ginawa ni Lani? Binalat niya po. Pero dahil ayaw po niyang matiwalag, hindi po siya napainuod kay Hilda. Sigurado ka ba dyan? Sigurado po, kapatid nga Rodrigo. Nasa labas po si Lani. Kung gusto niyo po, kausapin niyo siya. Pasensya na, Hilda. Nautusan lang kami na huwag ka nang papasukin. Bakit ho? Tiwalag ka na. Nagtapat sa akin ang kapatid na Joel at kapatid na Lani. Sinubukan mo raw silang kumbinsihin na ang kapatid mo na lang ang iboto. At sinigurado sa akin ni Lani na si Ricky ang iyong binoto at hindi si Mr. Valdez. Pero hindi ho sapat na dahilan nyo para itiwalag nyo ko. Alam mo ang doktrina natin, Hilda. Kapag hindi nasunod ang napagkasunduan, ay ititiwalag. Bakit? Ang akala ko nasa totoo tayo. Dahil lang sa isang walang pananampalataya, ititiwalag nyo ko. Wala kayong hustisya, wala kayong pag-ibig. Tiwalag nyo ako. Tama na, tiwalag ka na. Nasan nga naman ang justisya sa ganon? Legal at spiritual, mga kababayan, samahan niyo po kami sa episode na ito. At kapiling po natin si Attorney Pasing Rosal. Good evening po, Attorney. Magandang gabi, mga kababayan. Alam mo, Brad Josel, yun nga, kaya nung sinabi ko nung nakaraan dito, yung ganon na ginagawa, that is an election offense. Dito sa ating Omnibus Election Code, nakalagay dito yon, yung pamimilit ng religious organization o anumang grupo na iboto yung napili nila under the pain of expulsion or excommunication. Ito'y nakalagay sa Article 12, Election Offenses, Section 261, small letter D. Nakalagay dito, mga kababayan, coercion of subordinates,
any public officer or any officer of any public or private corporation or association or any head superior administrator of any religious organization who coerces or intimidates or compels or in any manner influence directly or indirectly any of his subordinate members, parishioners, etc. to vote or campaign aid against any candidate or any aspirant for the nomination or selection of candidates. Sa number 2, ganun din. Any religious organization who threatens to dismiss, threatens to punish, reducing his salary, etc., or excommunication, affiliate parishioner, to aid, campaign, or vote for or against a candidate or aspirant of the nomination or selection of candidates. Alam mo, yan ay election offense, Brad Joseph. Kaya lang, wala pa ako nalalaman na nagkaroon ng asunto niyan tungkol dito sa particular election offense na ito. Sa tagal ng panahon na ako'y na-involved sa politika, Brad Joseph. Alam mo kung bakit? Bakit po, attorney? Unang-una, sino ang magko-complain ito? Di yung mismong tiniwalag. Pagko-complain pa kaya yan? O kaya sino titistigo sa kanya? At sino ang mag-iimbestiga? Ang mag-iimbestiga rito, Brad Danny, tanong mo. Yan ay ang COMELEC Law Department. Sino naman kaya doon? Ang malakas ang loob or the courage of his own conviction to investigate a powerful religious organization for violation of election offense. Sa tingin ko ito, impractical itong, at saka hindi pwedeng i-implement ito. Kung tutuusin mo. Parang dead law ito insofar as this provision of the election code is concerned. Pero yan po ay isang batas na aprobado at pinairal dito sa ating bansa. Dapat. Ito nga, kapal-kapal pa nga. It is one of the election offenses. Ayan, provided for by Batas Pambansa 881 as amended. At saka, in-implement lang ito kasi yung Article 5 suffrage of the Constitution, Section 2. Ano nakalagay doon? The Congress shall provide a system of securing the secrecy and sanctity of the ballot. Para na magkakaroon ng secrecy and sanctity ng ballot, alam mo na kung sino iboboto ron. Di ba, Brad Josel? Oo nga po, attorney. So, pero kung masusunod lang sana yung batas na yan, ano po supposed to be ang sinasabi nilang penalty sa paglabag dyan, attorney? Under Article 264, not less than 1 year, but not more than 6 years. At saka, hindi pwedeng i-probate ito. Probation, tinatawag. Yung mag-a-apply ka sa husgado para hindi ka makulong. At saka, hindi ka pwedeng i-pardon dito without the recommendation and for approval of the COMELEC to the President of the Philippines. At sino po ang sasampahan ng reklamo dyan na papatak pagka ganyan? Kung lumalabas na mayroong clear, strong evidence, yung pinaka-leader. So, in the case of the Iglesia ni Cristo ni Manalo, ang sasampahan ng magrereklamo ng kanyang complaint sa husgado ay ang puno po nila si Ginoong Manalo, ganun po ba? Depende ho, Brad Josel, sa ebidensya. Kasi ito ay criminal offense. So, papatak yung doon sa rule on evidence yan at saka yung criminal procedure. Doon sa facts of the case. Pero may mga naririnig po ako na ang ginagamit po nilang pang-depensa sa mga ganyan, attorney, sinasabi po nilang freedom of religion. Yun nga, pwede bang gamitin po yan? Yun ang borderline. Dahil alam mo, kung halimbawa, kamukha nito itiniwalag, meron kasing mga decisions ng Korte Suprema na pagdating dyan sa ganyan, sa policies, at saka yung rules and regulation ng isang religion, by virtue of the constitutional provision of separation of church and state, hindi pakikialaman ng husgado natin yan. Meron na mga decisions ng Korte Suprema dyan, Brad Josel, sa isang pagtitiwalag ng isang religious organization, kinwestiyon niya yan. Ang decision ay gano'n. Separation of church and state, hindi pwedeng makialam
of ang husgado doon sa mga policies of the faithful para madisiplina ang mga kaanib. Ay kung ganyan, attorney, naklaro naman pala sa ating batas na hindi dapat magkaroon ng panghimasok kahit ang isang puno o superior ng isang relihiyon at pilitin yung kanyang mga miyembro. Tandisan itong nilalabag ng gaya ng Iglesia ni Cristo dahil ayon po dito sa hawak-hawak kong aklat, talagang kanilang ipinahayag dito na isa lang talaga ang nagdidesisyon pala, kapatid na Josel Itong aklat na itong hawak ko ay mga pangunahing aral na sinasampalatayan ng Iglesia ni Cristo. Sinulat ito na Ginoong Eranio Manalo, ano? Ang nakalagay po dito sa 104, 105, ito'y may titulo na pagboto. Ang nakalagay dito tanong, paano magkakaisa ang Iglesia ni Cristo kahit sa pagboto? Sagot, malubos sa isa lamang paghatol. Unang Korinto 1:10, natalakay na natin ito, ano? Tanong, ano ba ang ginagawa ng isang mamamayan kung bumoboto? Ano ba ang kahulugan ng pagboto? Sagot, pagpapahayag ng paghatol. Ang kanilang batean, kapatid na Josel, ay Webster New International Dictionary, page 2,295 daw. Sa diksyonaryo na nila kinuha yan, ano? Tanong, ano ba ang aral ng mga apostol kung ginagawa natin ang paghatol? Magkaisa sa paghatol. Unang Korinto 1:10 ang binalikan niya uli, yung isang salin ng Bibliang Good Speed. Konklusyon, ito yung konklusyon, kapatid na Josel, ang mabigat. Kaya kahit sa pagboto ay nagkakaisa tayo, sapagkat ang utos ay magkaisa sa paghatol. Ang pagboto ay paghatol, kaya dapat magkaisa sa pagboto. Kaya bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, sa panahon ng halalan ay hindi tayo nagkakanya-kanya ng pagpili ng ating ihahalal, sapagkat masisira ang kaisahan kapag ganito. Tanong, upang magkaisa sa paghatol ng Iglesia, sino ang dapat magpasya? Sa panahon ng unang Iglesia, paano ba sila nagkaisa? Sagot, ang hatol ko, Gawa 15 at 19. Pansinin, iisa lamang iisa lamang ang naglagda ng hatol, ang tagapamahalang pangkalahatan. Tanong, nangangahulugan ba na sariling kapasyahan lamang tang tagapamahalang pangkalahatan ang inilagda nilang hatol? Sagot, minagaling ng Espiritu Santo. Therefore, dito, attorney, ang kanilang pinakaliliwanag, ang talagang nagtakda yung tagapangasiwang pangkalahatan, kapatid na Josel, at idinama yung Espiritu Santo na ewan naman natin kung papayag. Pero diyan, maliwanag na kung tawang pag-uusapan, isa lang ang nagtakda. Ayon naman sa binasang batas ni attorney, hindi na natin dapat takdaan o ilagda yung iboboto ng iba, kundi ang iboto mo yung para sa'yo. At ang iboboto ng iba, hayaan mo siya. Dito sa puntong ito, attorney, parang nagkaroon nga tayo ng parang pag-iisip na, kung itong batas na ito'y natotolerate ng ating mga mambabatas na nandyan, di burahin na yung batas na yan, di naman pala tutuparin. Ay, di lang yan ang hindi natutupad sa election law, brother. Yung mga vote buying, yung massive na pandaraya, wala Talagang sulong na ang mekanismo ng ating election law nanatiling maraming mga loopholes, talagang mananatiling ganyan yan. Talagang may mga paglabag. Doon sa binasa mo ngayon, actually, ang mga depensa ng religious group na yan separation of church and state. At saka yung sabihin, sino witness mo? Paano mo mapapatunayan? Although yan dokumento nila. Dokumentado ito, attorney, na siya lang talaga, ina-admit nila na sabihin, wala naman kaming sino testigo mo na actual na talagang pinaboto ko. So dapat isa sa mga ginano nila is the courage to stand up and testify in court, siguro, para mapatunayan nga na mayroong violation. Well, openly naman, attorney, sinasabi ho nila yan pagka a day before the election day. Inihahayag naman nila kung sino talaga ang ipaboboto nila
At kung sino hindi susunod dyan sa kanilang mga miyembro, tsak na matitiwalag yon pag hindi niya binoto, yung correct. Ayaw din sa boboto ng kanilang Kaya puno. nga, yung declaration na yun, hindi sufficient yun. Dapat mayroong live testimony talaga. Ayun. Maski at least 1 man lang, gano'n. At doon din papasok yung binasa mo, Brad Danny, sabi nila, ba nakalagay sa Biblia yan eh. So, doon papasok na ang separation of church and state, yung paninindigan nila sa relihiyon. Ayun. Maliban na lang Kakabuhol-buhol yun eh. Ayun. Ang kailangan nga natin na makakita tayo ng isang aktual na pangyayari na talagang nagkaroon ng intimidasyon o pakikialam, I mean. Totoo yan, no? So, ang point dito ngayon nakikita natin dito sa mga sinasabi ni attorney sa batas, sa itinatadhana ng batas ng tao. May conflict yung aral ng Diyos di umano na itinuturo ng Iglesia ni Manalo sa batas ng tao. Ano Alam po? mo, Brad Joseph, meron pang isa pa dyan eh. Sabi niya, proposal lang naman yan eh. Sa revised penal code, Brad Joseph, isa lang ang isang natandaan ko sa aking during my student days, no? Kasi hindi pa naman tayo nakakapagtangkol tungkol dyan sa aking pagpapractice. Yung isa lang ang krimen na pwede mong ikasuhan sa proposal pa lang. Tanong mo sa akin ano yun? Ano po yan? Proposal to commit treason. Talagang nakaletra yun na talagang nag-propose ka pa lang, pwede kang kasuhan. Dito, proposal sa to commit violation of the election code, hindi violation yun eh. Diba? Hindi krimen pa yun. So, yan nga. Yan ang sinasabi nga po natin. Sa batas ng tao, kumpara sa batas na itinuturo ng Iglesia ni Manalo na allegedly yan ay batas ng Diyos, magkakontra sila eh. Tanungin natin si Brother Eli, saan punto nagkakatugma yung batas ng tao at hindi nagkakatugma pagdating dito sa sinasabi pong pagkakaisa sa boto? Brother Eli? Anong punto gusto mo, Brother Joseph? Opo. Dito po kasi sa batas ng tao, malinaw na kakontra ng itinuturong allegedly aral ng Diyos ng mga Iglesia ni Cristo ni Manalo. Dahil sa kanila, pagdidikta po yung kung sino ang iboboto na kandidato. Yung hindi susunod doon sa pamunuan nila, matitiwalag. Whereas sa batas ng tao, tantamount to coercion, di ba? Opo, Brother Eli. Sa batas ng tao. Sa batas ng tao, bawal yung ganon. Yung kabaligtaran. Alam mo, Brother Joseph, Biblia kasi ang pagbabatayan natin. Opo. Hindi naman itinuturo sa Biblia yung aral na itinuturo ng Iglesia ni Manalo eh. Dahil wala pang apostol na makikita na itiwalagang miyembro dahil hindi bumoto sa gusto niya. Wala silang aral na ganyan, kapatid na Joseph. Kaya totally ang Biblia tungkol dyan sa pag-aral nilang pagboto, invento lang Manalo and cohorts. Yung kanilang mga aral na yan na kailangan iboto mo, pag di mo binoto, titiwalag ka. Sa Biblia kasi walang ganon. Ang Kristiyano tinawag sa freedom, Brother Joseph. Meron silang freedom. Tinawag ang wika kayo sa kalayaan. Tapos binigyan din ng kautusan ng kalayaan. Diba? Kaya merong mga bagay na ipinaubaya ng Diyos sa Kristiyano. Mapapansin mo na hindi diktadorya ang batas ni Kristo, Brother Joseph. Yun lang pag-aabuloy, ipinaubaya ng Diyos sa iyo yung pagpapasye. Pakibasa, kapatid na Willie. Ito po ang sinasabi dito po sa aklat ng 2 Korinto sa 9 at 7 ang nakasulat, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kaniyang puso. Huwag mabigat sa loob. Ayun, ang sabi ng batas, magbigay ang wika ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Tingnan mo, kung yung pera, yung abuloy, sagradong bagay yun, Brother Joseph, Opo. Ipinaubaya ng Diyos sa miyembro pagpapasye. Tapos yung pagboto lang, pang bagay lang na pansanlibutan. Kung yung pera, yung abuloy, sagradong bagay yun, Brother Joseph, Ipanubaya ng Diyos sa miyembro pagpapasye. Tapos yung pagboto lang, pang bagay lang na pansanlibutan. Yung pagboto lang, pang bagay lang na pansanlibutan.
ikaw ay ititiwalag. Wala kang karapatang mamili. That is a doctrine invented by Manalo and Company. It is not based on the commandments of freedom. Sinasabi sa Biblia. Kasi ang kautusan ni Kristo ay kautusan ng kalayaan. Basahin na natin, kapatid na Willie. Sabi po sa Aklat ng Santiago sa Kapitulo 1 at ang talata po ay 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. At nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kaniyang ginagawa. Tingnan mo, ang sabi sa Biblia, yung kautusan ng kalayaan, Brother Josel. Kaya nga mababanaag mo, pati sa pag-aabuloy, ay hindi pinipilit ng Biblia o dinidiktahan kung kung magkano iaabuloy mo. Ang sabi, ayon sa pasya ng puso. Pagkatapos yung abuloy na ipinaubaya ng Diyos sa pagpapasya ng puso mo, yung pampagboto hindi ipaubaya sa iyo ng Diyos. Brother Joseph, pang sanlibutan lang yan eh. Hindi pa pwedeng ipaubaya ng Diyos yan sa kanyang mga anak. Pinauubaya nga yung pagpapasya sa puso ng iaabuloy eh. Mas sagrado yun eh. Ito na mga pagboto, hindi naman sagrado. Tapos pipilitin mo yung miyembro mo, didiktahan mo, pagkatas titiwalag mo pag hindi sumunod sa'yo. Malaking kagaguhan yung batas na yung aral na yan ng Iglesia ni Manalo. Opo. Pero Brother Eli, meron po silang pamamaraan para maipatanggap sa mga miyembro, Brad Danny, na waring sagrado talaga yung idinidikta ng puno eh. Kasi yun daw pong pagboto, ayon sa diksyonaryo, paghatol, di ba, Brad Danny? At doon sa gawa, ang sabi ni Pablo, naman sabi sa'yo na yung pagboto ay paghatol. Ayon po doon sa kanilang aklat. Yung pagboto, pamimili yan, ano? Di ba? Pamimili yan kung sino gusto mo iboto. Opo. Anong paghatol? Yung paghatol na sinasabi sa Biblia, paghatol na nasa parameter ng batas ng Diyos. May kinalaman sa pananampalataya, hindi kasali pagboto ron, no? Diba? Walang batas na ganun sa Biblia, kapatid na Joseph. Ayun. Ay, nagkaroon nga po, Brother Eli, ng malaking pagkakaiba dahil ngayon nga lang natin nalaman na yung palang paghatol ayon sa Biblia, hindi pwedeng ipakahulugan na pagboto dahil yung pagboto ay pagpili. Ang kinuha kasi nila, kapatid na Josel, ay yung diksyonaryo ni Webster. Paano yung diksyonaryo kinuha? Parang yung... Tingnan mo, Brother Joseph, bibigyan kita ng isang magandang scoop. Opo. Hindi naman ito scoop ng ice cream. Ito lang isang patikim na susunod tatalakayin natin. Sila kasi babasa sa Biblia tapos i-interpretasyonan sa dictionary o kaya sa world history at saka modern times and the living past. Opo. Tinan mo, yun daw 4 na anghel, yun daw ang Big Four. Di ba? Opo. Alam mo bang hindi naman ang Big Four yung apat na yung presidente? Hindi naman yun ang Big Four kung babasahin mo, if you are going to look deeper. Ang Big Four, yung mga countries na nire-represent noong 4. Kung pag-aralan mo sa history, ang real Big Four, yung 4 na countries o mga bansa na nire-representa nitong 4 na mga presidenteng ito at mga prime minister. Yan ang mga bansang Britanya, yung Amerika, yung Italia, at saka yung France. Ano pa ba? France ba yung isa? Kapatid na Marcos. Lagay kaya natin sa screen. Orlando ng Italia at si Chamberlain.
Clemenceau ng Francia, Wilson ng Amerika, at saka Lloyd George ng Lloyd Britanya. George ng Britanya. ng Great Britain, o, di ba? Yan ang ibig ko sabihin, kapatid na Dani. Ang Big Four talaga, in reality, in the sense of reality, yan yung apat na bansa. Hindi yan yung apat na puno. Ang apat na puno, yun ay mga puno lang. Pero ang the Big Four, yung apat na bansa. Pag-aaralan natin yan, miski sa world history, ano? Opo. Ang kaso, binasa yung apat na anghel sa Apokalipsis, pinakahulugan na, yun daw anghel na yun ay mga ministro de guerra. Yun nga yung apat na the Big Four, yung mga tao. Hindi totoo yun, mali yun. Kahit saan mong kuling senses, mali. Kasi hindi galing sa Biblia paliwanag, galing sa world history, saka sa modern times and the living past. Ganon din naman yan, yun daw paghatol, pagboto. Kasi galing sa diksyonaryo, kapatid na Josel. Although, yung paghatol ay hindi ang preferred meaning nun ay pagboto. At ang pagboto, hindi ang preferred meaning nun ay paghatol, Brother Josel. It carries with it a lot of meaning. And yung to vote, ay hindi ang ibig sabihin nun ay to judge the preferred meaning. Hindi preferred yun. Kasi ang vote, to vote is to choose, Brother Joseph, among the candidates. You have to choose. Yun ang, di ba yun ang prinsipyo ng pagboto? Opo. O, kaya alam mo, hocus-pocus lang yan ni Manalo and cohort, Brother Joseph. Ayun. At lalong-lalo nang wala sa Biblia yan. Lalong-lalo na, inuulit ko, wala sa Biblia yan. At lalong-lalo nang wala sa Biblia na ang mga apostol itiniwalag ang kanilang mga kapatid dahil lang sa isang hindi kapatid, Brother Joseph. Ayun. Ibig mo sabihin, Brother Eli, ito, matanong ko lamang po. Dito sa binigay nilang talata sa Gawa 15 at talatang, 19, wala pong kinalaman ito, munti man sa eleksyon. Dahil ang... Ay, wala Ang pinag-uusapan dyan yung kung magpapatuli pa at hindi yung mga kinukumbinsing mga hintil yan usapan sa pagpapatuli. Paano napunta sa butukan niya? Patarantaduhang malaki namang aral yan. Aral nila na yan, Iglesia ni Manalo. Ang pinag-uusapan dyan sa Kapitulo 15 ng Gawa, yung pinag-uusapan na dapat daw para maligtas yung mga hintil, magpatuli. Maraming diskusyon. Sa diskusyon, tumayo si Santiago. Sabi ni Santiago, dahil dito ang boto ko, hindi boto yun. Dahil dito ang hatol ko ay wag nating gambalain yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Kundi bagko sumulat tayo sa kanila na atin silang sabihan na sila'y magsilayo sa mga inihain sa Diyos-Diyusan sa pakikiapid sa binigti at sa dugo. Yan ang hatol ni San Pablo, hindi boto yan. Santiago po. Ni Santiago. Hindi boto. Walang kinalaman muntiman sa eleksyon yan dahil ang pinag-uusapan dyan pagtutuli. Nako naman. Tatandaan niyo po, kung hindi boto, iba doon sa ang layo ng attorney. Wrong citation yun. Opo. Ayan na nga ang sinasabi natin Kaya kailangan po natin si Brother Eli Soriano dahil sa kung ganyan nga, nailusot ito, kapatid na Josel, ng mahabang panahon. Oo. At pinaniwalaan kahit na mga miyembro nilang mga mambabatas. Kasi kung hindi ka naman talaga, kung nagsuri ka naman talaga,
at mambabatas ka, dapat alam mo na bilang isang abogado, hindi ho pwede yan kapatid na sugo dahil sabi mo... Brother Danny, Opo. dapat kung abogado ka talaga, dapat meron kang constitutional delikadesa. Kung talagang abogado ka, officer of the court, alam na alam mong mali yung ginagawa sa'yo, didiktahan ka ng iboboto mo. Dahil ang sinasabi ng konstitusyon, you have to vote according to your conscience and with secrecy. And we have to maintain the secrecy and sacredness of the ballot, Brother Josel. Opo. Kaya kung susundin mo yung provision na yun ng konstitusyon sa batas, paano malalaman na bumoto ka o kung sino ang binoto mo? Diba? Meron secrecy yun, ano? Bakit nalalaman at bakit ka na ititiwalag? Ano ang nagiging batayan para itiwalag ka? Nakikialam sila sa resulta ng binoto mo, Brother Joseph. Ganun nga po. Which is very, very much unconstitutional. Yan. So, napakalinaw po. Unconstitutional, hindi rin po biblical, mga kababayan. Meaning illegal. Oo, di ba? Sige. And yan po ang isang episode na naman ng ating legal at spiritual. Kami po ipasamantala magpapaalam muna. Attorney Rosal, maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, anak. Magandang gabi, mga kababayan. Hanggang sa muli. Susunod na legal at spiritual. Hindi ko pa alam kung ano yun. Susunod na episode. Ang tabayanan lang nila. Magaganda Tabayanan naman na lang. mga topics po nila. At kapatid na Willie, Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga taga-subaybay at magandang gabi po sa inyong lahat. Bradani. Salamat po at sana po pagpalain tayo ng Panginoong may kapal. And of course, Brother Eli. Opo, hangad namin ang pinakamabuti para sa lahat ng ating mga kababayan at sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Nalulungkot po kami pagka kayo ay tuturuan ng paghatol pagboto kasi yung hatol ni Santiago hindi mo siya bumoboto noon kahit kailan. Yung kumatol siya, wala siyang binutuhan noon. Yun ang aming masasabi. Kabutihan po para sa inyo ang dalangin namin sa Panginoon. Magandang gabi po sa inyo lahat. At kung nagustuhan ninyo ang napanood ninyong video, please like, subscribe, share, and comment. At maraming salamat sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng GCash. At marami pa kayong mapapanood na hindi pa na-upload sa internet. Maraming salamat sa panonood.